So today, good morning. Discuss natin yung J-calendar natin. So si J-calendar ay isang bean, bean po kasi tawag dun sa Java nun eh. Na kung saan pwede tayo makapaglagay ng date ng using graphical elements, So magkakaroon tayo ng mga buttons diyan. Yan, graphically picking a date. Okay? So, dito tayo sa NetBeans natin. Ito yung ating project sa mga nakaraang video. So, nagawa na natin doon. Nakapag-display tayo ng data sa table. Saan galing yung data sa database. Then, pag kiniklik natin yung record, napupunta siya sa kanilang respective na text boxes. Para saan? Para makapag-edit tayo. Okay? So, now naman, to pick a birth date, halimbawa gusto nating maglagay ng feature dito na add a record, okay, para po ma-pick natin yung birth date instead po na i-type pa natin na ganyan. So pwede naman po na graphical na lang. So yun po yung gamit ng ating J-calendar. So magbibigay tayo ng space dito, then dito natin ilalagay yung calendar natin. Okay, so so wala pa naman yan kung yung NetBeans mo ay kaka-install lang. Okay, and then wala pa experience sa J-calendar, so hindi nyo pa makikita yon sa inyong toolbar dito sa gilid. Pero since ako po kasi naglagay na, kaya meron na dyan. Ayan. Okay, so hanap tayo ng J-calendar. Una, itatype mo lang yung J-calendar sa Google, and then yung unang lalabas yung pipindutin mo. Ayan, weather.com. Okay, then pagka-click mo nyan, ayan, hanapin lang natin. Yan po yung pinapakita lang dyan kung ano yung mga itsura ng GUI ng kanilang mga beans 1000 dyan. Okay, ayan, so hanapin lang natin si J-calendar 1.4. Downloads, kung saan nyo gustong ilagay. Okay, kung meron po kayong pang-extract ng zip, weather, meron po akong WinRAR. So yun, double click mo lang, then hindi pala, sorry. So right click, drag mo dyan sa blank space dito, and then extract to. Ayan, so para po extract natin basta anyway na na komportable ka. Okay, ayan, so okay na po yan. Pwede na natin kunin yung beans nyan once na extract na dito sa ating NetBeans. So paano po yun? Punta tayo dito sa ating tools, and then plugins, palette sa taas po ng plugins yun. Then swing out components, swing AWT components. Okay, then add from jar, then hanapin natin yung dinownload natin kanina sa sa downloads. Yan, kita ko na si J-calendar. Okay. Double click nyo lang yung folder mismo para ayan. Then yung lib. Okay, ayan, then makikita nyo lahat ng jar file na meron. Okay, so ang ginagamit lang naman natin dyan si J-calendar, lang para safe lang, kunin natin sila lahat. So Control A lang po yung ginawa ko. Next, Control A again. Next, kung saan mo siya gustong folder na ilagay. Okay, so sa beans, nakalagay na po siya sa aking swing controls pero po para sa tutorial, lagay natin siya sa beans para alam nyo na pupunta talaga. Okay, finish natin, close na, then check natin sa beans. Ayan na siya.
jcalendar, jdate chooser, jdate chooser, jlocal chooser, jmonth chooser, jspinfield, or jyear chooser. Okay po. So, check natin lahat yan. So, naglagay ako ng space dito sa ating sa window natin. Then, ang ilalagay lang talaga natin ay si jcalendar. Ayan. Ano po, hinohold ko lang. Ayan na siya. Ganyan ang itsura niya. Okay? Uy, napunta pa rin pala siya dun. Ayan, wala pala. So, meron pang iba. Meron pang date chooser. Si date chooser naman, ayan, it lets you pick up a date dun sa current naman. Pero para sa akin kung iisa-isahin mo pa siya, doon ka na sa jcalendar, diba? Isang isang picking ka na lang. Okay? Yan po ang jcalendar. Yan. Okay, so try nating i-run kung paano siya nag-work. Ayan makikita niyo po, ayun, naka-highlight yung current date ngayon. Today is April 14, 2025. So, ayan. So, malaya kang magpipick dyan kung anong gusto mong date. Okay. So, kada pick niyan, may event po yan, no? Kasi nakikita niyo naman, buttons po yung mga yan. Diba? Ayan. Kita niyo, buttons yan. Okay. So, ngayon po, ang goal natin, itong si jcalendar, mapunta yung value nito. Halimbawa, April 2, 2025, malilipat siya dito sa ating birthday. Yan. Gusto natin matransfer yung data dito, mapunta dun sa birthday. Okay? Para pwede na rin tayong, para pwede tayong makapag-input ng date sa ating database. No? Kasi hindi naman lahat ng tao alam na ganyan ang format yung database natin. Alam ba nila? Hindi. So, yung normal na tao, ang alam lang ay April 15, 2025, April 14. So, ito po yung pinaka user-friendly na approach para sa mga standard user. No? Since sure naman tayo na pag gumagawa tayo ng system, ang pinagagawa natin ay yung mga mostly yung mga non-technical na tao. No? So, yun po, dapat alamin natin yung mga ganong bagay para ma-tune in natin, ma-optimize natin yung ating app para dun sa target natin na market. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin, kada pindot nito, dapat may response dito kay birth date na mababago yung birth date natin. Okay? So, hindi po gagana yung click listener dyan dahil hindi naman po ito component. No? Isa po siyang beans. No? Hindi tulad ng mga buttons natin na napipindot. Ito po may sarili siyang behavior sa loob. Okay? So, ang pinaka gagawin natin dyan ay property change. No po? Kasi po, sure tayo since bin yan, since may mga buttons yan, may something po na nare-return yan. Hindi lang po natin kinukuha. Okay? So, kunin natin yung pag nagbabago yung property niya sa loob. So, ang kinlik ko po ay property change. Ayan, jcalendar 1 property change. Okay, ang goal po natin muna, kunin yung date na sineselect natin. So, try muna natin na i-output using system.out. Jcalendar 1 dot get date. Ayan. Okay? So, get date po yung ating method para makuha yung date na binabato ng ating jcalendar. So, try natin. Makikita natin dito sa sa output natin sa console. Okay? Ayan. Ayan po. Makikita natin April 8, April 15, April 23. So, ganun kadali. Nakuha na natin yung current date ng jcalendar natin. Ang problem lang po, hindi naman yan yung kailangan nating date format. Hindi naman natin kailangan ng time. Hindi natin kailangan ng date. Hindi natin kailangan ng day. Hindi natin kailangan ng Philippine Standard Time. Or hindi ko ba kung anong PST yun. Hindi naman natin kailangan yung hours, minutes, seconds na yun. Diba? Okay.
So, ang kailangan lang po natin ay yung naka-format na 2020, which is yung year, then yung month, and then yung date. Okay? Year, month, date ang kailangan natin, hindi ganito. So, meron tayong dalawang approach. Yung pinakamadaling approach ay mag-declare po tayo ng import. Okay? Import. java.sql.date. So, meron tayong import na java.sql.date. Okay, date from the SQL library, no? Kasi pag sinabi natin SQL library, yung date natin automatic mafo-format na yan na maging year, month, tsaka date. Okay? Try po natin. Yan lang po, in-import ko lang java.sql.date. Balik tayo dito kay jcalendar1 property change. So, yung ating date na makukuha kay jcalendar1 is store natin sa isang date na variable. Date, bdate is equal to, sum natin. Ayan, date, bdate is equal to new date. Try ko lang pa, new date, jcalendar1 get date. Okay. Error get time. Ayan. Okay. So, date, data type natin, pangalan ng ating variable ay pdate, new date. Then, jcalendar1.getDate.getTime. So, itong command na getTime naman, tinatanggal po niya itong oras na to. Okay? Yan. Tatanggal na niya yan. So, try natin ulit. Oh, sorry. So, palitan natin to ng bdate. Okay. Ayun. So, okay na po. Na-format na natin siya in a form ng year, month, tsaka date. Yung something na tatanggapin ng SQL natin po, ng database natin. Kasi ganyan yung format na tinatanggap nila. Ayan, nakita nyo po. Ngayon, ilalagay na lang natin siya dito sa birth date. And then, ano yun? PD box ba yan? Oh, hindi. Ayun, malaking B pala. PD box that set text PD. Oh, sorry po. That to string. Okay. Yan. So, pwede nating select yung date and then nag-update na siya dun sa ating text box. Ayan. Okay? So, once po na meron kayong isang input method na para sa date, wag nyo na pong hayaan na pwede pa i-edit ng tao dito yung date niya. Okay? So, pwede nyo na pong gawing set editable false itong si birth date na box para hindi na po siya maggalaw kasi nagbigay ka na ng input method na jcalendar. Huwag mo na siyang payagan na burahin pa yung tulad po nung sa may table natin. Lapit lang po natin sa properties yung editable, focusable, enabled, hindi po enabled. Ayun, editable sa taas. Layo. Okay. Run po natin ulit. Ayun, nakikita po natin hindi na po pwedeng burahin yung value ng birth date natin since yung input natin ay nanggagaling na dun sa jcalendar. Okay. Ayan.